May katanungan po tayo Yes. para sa inyo. Tungkol dito sa underwater drone na na-recover dyan sa Masbate. Ang tanong ni Chino Gaston ng GMA News at ni Ryan Lacanlale ng UNTV, what are the indications these are really Chinese underwater drones? Well, partner, wala pa tayong kumbaga tinatawag na definitive result ng ating investigasyon kasi ito ay nakuha ng mga mangingisda just a few days ago, no? At na-turn over sa Philippine National Police at ngayon nasa pangangalaga na ng Philippine Navy. Ngayon, alam niyo naman kasi yung mga drone kung saan-saan naman nanggagaling yan, no? It could have come from anywhere. Kaya ang ginagawa natin ngayon ay dinidetermine natin itong drone na ito, saan ba ito nanggaling, ano yung mga specifics nito, ano yung mga na-monitor natin mga vessels na dumaan dyan sa may lugar na yan para ma-determine natin kung saan ba talaga nanggaling. No? As of now, ang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines ay ongoing pa at hindi pa natin masasabi kung itong drone ba ito ay nanggaling sa isang particular na bansa. Okay. ADG John, follow-up question po muli galing kay Chino Gaston. Will we return this underwater drone sa China o sabi nyo nga kanina hindi pa alam sa bansa na kung malalaman kung saan ito galing? Well, since unang-una wala pa namang nagsasabi na sa kanila yan. Pangalawa, sinusuri pa natin yung drone based doon sa kung anong nakasulat doon, yung mga indications na nandyan sa drone na yan at yung specifics ng kanyang location kung saan siya nahanap. So, sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ba yung magiging susunod na hakbang natin. No? Siguro, pagbigyan na lang natin ang ating mga investigators to finally come to a definitive conclusion tungkol sa pinagmulan nitong drone na ito. But, of course, inaalam talaga natin yung punot-dulo nito, no? Kasi meron tong national security implications. Very obviously, itong drone na ito is used for reconnaissance and surveillance, no? So it's imperative for the Philippines to determine kung saan ito nanggaling at atong ginagawa nito sa loob ng ating archipelagic waters. Oh yes, so yan nga yung konektado dyan ang huling tanong ni Chino Gaston na kung ito raw ba ay incursion or violation ng territorial sea natin? It's too early to say, partner, no? Mahirap mag-speculate as to the possible motives of this drone, no? Kasi kung lalabas dito na it comes from this certain country at ang ginagawa niya ay illegal, then we can say, no? And make a conclusion. As of now, hindi mahirap mag-speculate, no? Let's just give our authorities enough time para matapos nila yung kanilang investigasyon. We're also coordinating very closely with our foreign counterparts para malaman natin, para makakuha pa tayo ng additional information tungkol dito. Kasi ang nakakabahala kasi nito ay nasa more or less archipelagic waters ng ating bansa. Kasi sa loob siya, nasa Masbate area siya ng Bicol region. Isa pa pong tanong mula kay Ryan Lacanlale ng UNTV. Bagamat alam natin na under review pa yung nakita na drone, ano daw po yung function ng drone na ito base doon sa initial na pag-review at hindi daw po babanta ito sa ating seguridad? Well, lumalabas no sa initial na pagtingin natin dito sa drone na ito. This is an unmanned drone, no? It is a reconnaissance and surveillance drone, no? That's based on our early assumptions. Yun pa lamang yung masasabi natin sa publiko as of now. At meron namang huling tanong pa mula kay Ryan Lacanlale. Tungkol naman po ito sa monster ship na nakita dyan sa Bajo de Masinloc noong January 1 na may kasamang 3 Chinese Coast Guard vessel at 7 militia ships ng China. Ano po ang implikasyon nito at kumusta naman ang ating mga mangingisda doon? Nakakalapit pa ba ang mga mangingisda sa lugar kung saan bantay sarado ng China ang Bajo de Masinloc? Well, partner, alam naman natin lahat yung sitwasyon dyan sa Bajo de Masinloc, no? May lagoon siya at bantay sarado ito ng Chinese Coast Guard, no? At hindi na nakakapasok yung ating mga mangingisda sa loob. This has been going on for several years now.
Nung huli namin kausap yung ating mga mangingisda, nakakalapit naman sila, no? Depende nga lang sa sitwasyon kasi hindi naman all the time kumpleto or ganun ang sitwasyon na napakaraming mga barko ng China. As mentioned, may monster ship pa. Hindi naman lahat ng panahon ay ganun, no? So may mga instances na nakakapasok naman sila na malapit doon sa baho ng Masinloc, no? Ang ginagawa ng ating pamahalaan para masuportahan yung ating mga mangingisda ay nagpapadala tayo ng mga vessels mula sa Philippine Coast Guard at sa BFAR, we have been doing rotational deployment ng ating mga barko para masuportahan yung ating mangingisda, no? Makakaasa po ang ating mga mangingisda diyan sa Zambales, no, Pangasinan, na siyang pumupunta sa Baho de Masinloc, na hindi po titigil ang ating pamahalaan na magbigay ng suporta sa kanila in terms of presence, at the same time yung libreng diesel at mga pinamimigay na mga iba pang suportang pagkain para maipagpatuloy nila yung kanilang pangingisda sa area ng Baho de Masinloc.